mga pinakamalalakas na ibon mula sa Pilipinas at sa China. Sino kaya malakas? Pinoy's World TV. Number 15. Philippine Falconet. Maliit man, hindi dapat maliitin ang ibong ito. Sa haba na hanggang 15 to 18 centimeters at bigat na wala pang 60 grams, isa ito sa pinakamaliit na ibong mandaragit sa buong mundo. Makikita ito sa lowland forest at bukas na gilid ng kagubatan sa Pilipinas. Mula sa mataas na sanga, mabilis itong sumusugod para sumalo ng tutubi, bubuyog, paru-paro at iba pang lumilipad na insekto. Nakakahuli rin ito ng maliliit na ibon at butiki. Ang lakas nito ay nasa bilis, katumpakan at tapang. May mga pagkakataon ding sumasama sa mga ngaso ang pamilya nito at gumagamit sila ng lumang lungga ng woodpecker o barbet bilang pugad. Number 14. Chinese Sparrowhawk. Ito isang maliit ngunit matibay na migratory raptor. Nagpaparami ito sa China at East Asia. Pagkatapos, lumilipad patimog patungong Southeast Asia, kabilang ang mga rutang dumaraan sa Pilipinas. Ang mahabang biyahe nito ay malinaw na sukatan ng endurance. Sa pangangaso, gumagamit ito ng mabilis na arangkada, maikling pakpak at mahabang buntot upang makaiwas sa mga sanga. Kumakain ito ng palaka, butiki, malalaking insekto at maliliit na hayop. Sa isang pag-aaral sa Central China, mga butiki ang malaking bahagi ng pagkaing dinadala sa mga inakay. Hindi ito kasimbigat ng agila, ngunit mahusay ang bilis at kontrol nito sa ere. Number 13. Brahminin kite. Kilala sa Pilipinas bilang isang uri ng banog. Madaling makilala ang adult Brahmini kite sa puting ulo at dibdib at mapulang kayumangging katawan. Nakatira ito sa baybayin, estero, ilog, lawa, palaisdaan at wetland sa Pilipinas, Southern China at iba pang bahagi ng Asya. Malakas ang mga paa nito para dumagit. At yung paborito nila yung mga isdang nasa ibabaw ng tubig. Ngunit kumakain din ito ng mga alimango, palaka, reptile at patay na isda. Ang tunay na lakas nito ay adaptability. Kaya nitong humanap ng pagkain sa dagat, ilog, bukirin at malapit na pamayanan. Pinagsama nito ang matalas na paningin, kontroladong pag-glide at mabilis na pagdakma. Number 12. Crested Goshawk. Ito ay parang fighter jet ng kagubatan. Matatagpuan ito sa tropical at subtropical forest mula Southern China hanggang sa Pilipinas, pati sa forest edge, mangrove, park at iba pang lugar na maraming puno. Maikli at malapad ang pakpak nito, samantalang mahaba ang buntot. Dinisenyo ito para sa biglaang liko sa pagitan ng mga sanga. Kumakain ito ng butiki, ibon, palaka at maliliit na mammals. Sa Central China, malaking bahagi ng pagkain ng mga inakay na pinag-aaralan ang butiki. Ang lakas nito ay nasa explosive acceleration. Mula sa tahimik na pagdapo, kaya nitong sumugod at hulihin ang target bago pa ito makapagtago. Number 11. Philippine Serpent Eagle. Sa pangalan pa lang, alam mong hindi ordinaryong target nito. Ang ibong ito ay endemic sa Pilipinas at matatagpuan sa lowland at montane forest, forest edge at paminsan-minsan sa bukas na lugar. Madalas itong umiikot sa ibabaw ng canopy habang naghahanap ng ahas at butiki. Kumakain din ito ng palaka, insekto at maliliit na mammals. Ang pakikipaglaban sa ahas ay nangangailangan ng mabilis na reflex, matatag na paa at eksaktong paghawak dahil isang maling galaw maaaring mauwi sa kagat. Ang lakas nito ay nasa kontrol. Kailangang maipit ng kuko ang gumagalaw at pumipilipit na reptile bago pa ito makaganti.
Number 10, Philippine Eagle Owl. Kapag gabi, isa sa pinakamakapangyarihang hunter sa kagubatan ng Pilipinas, ang ibong ito. Ito ang pinakamalaking owl species na endemic sa bansa at karaniwang naninirahan sa lowland forest. Madalas malapit ito sa mga ilog at sapa. Malalaki ang mga mata nito para sa mahinang liwanag, habang ang facial disc ay tumutulong magdirekta ng tunog sa mga tenga. Dahil halos walang ingay ang pakpak nito, hindi namamalaya ng biktima ang pagdating. Gumagamit ito ng makakapal na paa, matutulis na kuko at malakas na tuka upang hulihin ang palaka, ahas, daga at ibon. Ang kombinasyon ng stealth at brute force ang tunay nitong sandata. Number 9, South Philippine Hawk Eagle. Ang ibong ito or tinatawag na Pinksker's Hawk Eagle ay matatagpuan lamang sa Mindanao at ilang kalapit na isla. Nakatira ito sa primary most moist lowland forest at montane forest hanggang humigit kumulang 1,900 meters ang taas. May mahaba itong crest, matitibay na paa at katawan na dinisenyo para mangaso sa makapal na kagubatan. Kumakain ito ng ibon, reptiles at maliliit hanggang katamtamang mammals. Ang lakas nito ay nasa kakayahang dumagit sa masikip na canopy, kung saan ito'y mahalaga at eksaktong pagpreno nito at pagliko. Doon sila magaling. Ginagamit nito ang sorpresa, malalakas na kuko at maikling pagsabog ng bilis upang makontrol at mahuli ang prey. Number 8, White-bellied Sea Eagle. Isang malaking raptor na makikita sa Pilipinas, Southern China at iba pang bahagi ng Asia Pacific. Hindi lamang dagat ang tirahan nito, naghahanap din ito ng pagkain sa estero, lawa, ilog, reservoir at swamps. Mula sa mataas na lipad, sinusuri muna nito ang tubig bago biglang babagsak at bababa at dadagit ng isda. Maaari rin itong kumain ng sea snake, pagong, waterbird at carrion. Ang malapad na pakpak nito ay nagbibigay ng husay na lift, habang ang malalaking paa ay kumakapit sa madulas at nagpupumiglas na isda. May mga pagkakataon ding inaagawan nito ang huli ng mga ibang ibon, patunay ng kumpiyansa at dominasyon nito. Number 7, Northern Goshawk. Ang ibong ito ay makikita sa kagubatan ng Northern China. Isang matapang na ambush hunter ito. Makapal ang dibdib, malalakas ang hita, maikli ang pakpak at mahaba ang buntot nito. Ang ganitong katawan ay ginawa para sa mabilis na acceleration at malalim at matalim na pagliko sa gitna ng mga puno. Karaniwang target nito ang mga pheasant, grouse, kalapati, squirrel, kuneho at hare. May mga prey itong halos kasing bigat nito, kaya mahalaga ang malakas na unang salpok at mahigpit na kapit. Hindi ito maasa sa mahabang habulan. Isang bigla ang pagsabog mula sa tagong perch ang kadalasang nagtatapos ng laban. Matapang din nitong pinagtatanggol ang pugad laban sa mga banta nito. Number 6, Eurasian Eagle Owl. Isa sa pinakamalaking owl sa buong mundo at matatagpuan sa ilang bahagi ng China. Paborito nito ang mabatong lupain, bangin, ravine, steep at kagubatang may bukas na hunting ground. Sa gabi, lumilipad ito na halos tahimik at gumagamit ng mahusay na pandinig upang hanapin ang prey. Kumakain ito ng daga, vole, rabbit at hare. Ngunit kaya rin itong hulihin ang woodpecker, heron at iba pang raptor. Ang malalaking paa at mahabang kuko nito ay dinisenyo upang pigilan ng prey sa unang salpok. Maaari itong mangaso mula sa perch, lumipad ng mababa o sumaslakay sa ibang ibon. Number 5, Bearded Vulture.
Iba ang lakas ng ibong ito. Sa matataas at mababatong kabundukan ng China, Tibet at Himalayas, kaya nitong mabuhay sa pagkaing hindi kayang kainin ng karamihan. Ang mga buto, maaaring umabot sa 85% ng kinakain nito mga buto. Kapag masyadong malaki para lunukin, dinadala nila ito sa ere at binabagsak sa bato hanggang sa mabasag. Saka ito nila kakainin ng pira-piraso at bone marrow. Ang lakas nito ay makikita sa paglipad habang may dalang pagkain, pagtitiis sa malamig at maninipis na hangin at napakatibay na digestion. Hindi ito tipikal na pumapatay ng malaking prey, ngunit pambihira ang survival strength at paraan nito ng pagkain. Number 4. Cinereus vulture. Isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na ibong mandaragit sa Eurasia at makikita sa malalawak na lupain at kabundukan ng China. Napakalapad ng pakpak nito, kaya kaya nitong mag-soar ng matagal habang naghahanap ng bangkay ng deer, livestock at iba pang malalaking mammals. Meron din itong napakalaking tuka na kayang punitin ang makapal na balat at litid na mahirap buksan ng mga mas maliliit na scavengers. Sa isang bangkay, madalas itong nangingibabaw dahil sa bigat, reach at lakas ng leeg. Paminsan-minsan, kumakain din ito ng live prey para itong heavy-duty equipment ng kalikasan. Malaki, matibay at napakalakas! Number 3. Golden Eagle. Ito'y simbolo ng lakas sa maraming kultura at may populasyon din sa Mongolia, Northern China at mga kalapit na rehiyon. Nakatira ito sa bundok, steep, talampas at malalawak na bukas na lugar. Mula sa mataas na lipad, ginagamit nito ang matatalas na paningin upang makakita ng hare, marmot, ground squirrel at game bird. Pagkatapos, bumabagsak ito sa mabilis na stoop at ginagamit ang momentum kasabay ng malalakas na kuko. May mga dokumentadong pag-atake rin ito sa batang ungulate. Bagamat mas karaniwan ang maliliit na mammal, ang malaking kaibahan nito ay kombinasyon ng bilis at power. Ginagamit ito ang gravity upang palakasin ang unang impact. Number 2. Steller's Sea Eagle. Ang ibong ito ay isa sa pinaka mabibigat na agila sa buong mundo. Nagpaparami ito sa Russian Far East, ngunit may ilang dumarating bilang winter visitor sa northeastern China. Nakatira ito sa coast, estuary at malalaking ilog kung saan maraming isda. Kapansin-pansin ang higanting dilaw na tuka, malalaking paa at napakalapad na pakpak nito. Pangunahing pagkain nito ang isda, ngunit kumakain din ito ng waterbird at carrion. Kayang kontrolin ng mga kuko nito ang malaki at madulas na isda habang lumilipad. Sa body mass at lakas ng tuka, maaari itong mas mabigat kesa sa Philippine Eagle. Pangalawa ito dahil ang number 1 ay pinagsama-sama. Ang higanteng katawan, malakas sa pag-iisip, matalino, lahat na at pambihirang forest agility. Kaya abangan nyo ang number 1. And at number 1, Philippine Eagle. Ito ang pinakamalakas sa listahan at pinakamalakas na ibon sa Pilipinas at sa China. Panalo tayo guys! Isa ito sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang forest eagle sa buong mundo. Maaari itong umabot sa halos 1 metro at ang haba ay sobrang tindi. Mahigit 2 metro ang wingspan at ang malalaking babae ay maaaring lumapit sa 9 kilo. Mas mahaba at mas malaki ang wing surface nito kaysa sa Harpy Eagle at Steller's Sea Eagle. Isang mahalagang advantage sa pagmamaniobra sa rainforest. Ang malalaking paa nito at kuko
kayang humuli ng flying lemur, civet, makak, ahas, bayawak, paniki at iba pang raptor. Ang bawat pares ay nangangailangan ng libo-libong ektarya ng kagubatan at isang itlog lamang ang karaniwang nilalabas kada 2 taon. Bakit ito ang number 1? Kasi kahit may mas mabigat na sea eagle, may kombinasyon naman to ng laki, muscular legs at talon control, malakas na tuka, prey rage at kakayahang lumipad sa pagitan ng malalaking puno. Ang higanteng raptor na kayang sumalakay sa gumagalaw na mamal sa siksik na canopy ay nangangailangan ng pambihirang lakas at presisyon. Itong tunay na hari ng kagubatan ng Pilipinas at maging ng China. Malakas at matapang, ngunit critically endangered na at nangangailangan ng proteksyon. Kaya, protektahan natin ang sariling atin dahil ito ang panalo sa lahat! Mula sa mga ibon sa Pilipinas hanggang sa China na halos 1 metro ang haba, pinapakita ng mga ibong ito na maraming anyo ang lakas. Maaari itong manggaling sa bilis, tibay, laki, talino o nakamamatay na kapit. Ngunit tandaan, kahit ang pinakamalakas na mandaragit, maaaring mawala kapag nasira ang kanilang kagubatan at wetlands. Alin sa mga ibong ito ang paborito ninyo? Comment nyo naman below. At kung may natutunan kayo sa ating video, please naman like, share, comment at mag-subscribe sa ating mumunting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy dito. Kasi may Pinoy's World TV. Cheese! Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!